2:00 ng hapon noon, isang karaniwang pagpunta sa palengke. Ngunit bigla na lang isang babae ang humawak sa braso ko. Bigyan mo lang ako ng 1,000, paliligayahin kita. Sa sandaling iyon na blangko ang isip ko. Ano kamo? Seryoso ba siya? Tiningnan ko muli ang babaeng ito na mukhang nasa 55 anyos na. Aba, mas maganda ang katawan niya kaysa sa inaasahan ko. Makapal ang makeup at hapit na hapit ang suot na damit. Akalain mong mangyayari ito sa akin, nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Ano sa tingin mo hindi ka lugi dito? Ang haplos ng kanyang kamay sa aking pulsuhan ay napakalambot. Amoy na amoy ko rin ang kanyang pabango. Talagang pinaghandaan niya ito. Hindi ko na inintindi ang tingin ng ibang tao. Ang babaeng ito mas kaakit-akit kaysa sa inaakala ko. Sa loob ng 20 taon kong pamumuhay, ito ang unang pagkakataong nakatanggap ako ng ganitong alok. Saan tayo pupunta? Sa huli ako na ang unang nagtanong. Sa sandaling iyon alam kong tuluyan na akong nahuhulog sa sitwasyon. Pero hindi pa ito ang tunay na simula. May nakatagong nakakagulat na katotohanan sa likod ng halagang 1,000 piso. Bago tayo magsimula sa kwento, ang inyong pag-subscribe at like ay malaking tulong sa akin. Libre lang po ito, kaya sana ay mapindot ninyo. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento ngayong araw. 2:00 ng hapon, pinapawisan na ang noo ni Lito dahil sa init ng araw sa pampublikong pamilihan. Sa edad na 50, sanay na siya sa buhay na mag-isa. Ang ganitong simpleng paglabas para bumili ng tanghalian ang tanging ganap sa buhay niya. Magluto na lang kaya ako ng sinigang ngayon. Iyan ang iniisip niya habang dumadaan sa seksyon ng mga gulay. Nang bigla na lang may kamay na marahang dumampi sa kanyang braso. Parang nakuryente si Lito sa gulat at napalingon. Isang babaeng nasa 55 anyos ang nakatayo doon. Kilala ni Lito ang babaeng may nami-plate na Tess. Karaniwan itong nagtitinda ng gulay, pero iba ang itsura niya ngayon. Makapal ang makeup at nakasuot ng blusang mas masikip kaysa sa karaniwan niyang suot. Medyo nakikita ang kurba ng kanyang dibdib. Naramdaman ni Lito na napapatingin siya doon nang hindi sinasadya. Nakakapagtaka. Ibang-iba ang itsura niya sa nakasanayan. Humakbang si Tess palapit kay Lito. Napakalapit niya na halos maramdaman na ni Lito ang init ng katawan nito. May oras ka ba? Sandali, bulong niya. May kakaibang panginginig sa boses niya, pero kasabay nito ay mapangakit din. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Anong nangyayari? Kung may 1,000 ka, pwede tayong magkaroon ng good time, sabi ni Tess. Natigilan si Lito sa sinabi nito. Nablangko ang kanyang isip. Naramdaman niyang may mga lumingon sa paligid. Uy, anong ginagawa ni Tess doon? Anong pinag-uusapan nila ng lalaking yan? Sobrang lapit ah. Nagsimula nang marinig ang bulungan ng mga tindera at tindero. Agad na namula ang mukha ni Lito. Seryoso ba talaga siya sa ibig niyang sabihin? At hindi kaya naririnig ng lahat? Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa loob ng 20 taon, hindi pa siya nakatanggap ng ganitong klaseng alok. Mabilis niyang inilibot ang paningin at nakitang pasimple silang tinitingnan ng ilang mga tindera. May kakaiba sa lalaking yan, di ba? Kakaiba ang kinikilos ni Tess nitong mga nakaraan. Hindi nagtitinda, ano bang ginagawa niya? Palakas ng palakas ang mga bulungan. Pakiramdam ni Lito ay umiinit ang buong katawan niya. Ang tumayo doon habang pinagtitinginan ay parang parusa. Dahan-dahang hinawakan ni Tess ang pulsuhan ni Lito. Malambot at mainit ang palad nito. Ang banayad na amoy ng pabango ay humahalimuyak sa ilong niya. Naramdaman ni Lito na nagre-react ang kanyang katawan. Kumabog ang kanyang dibdib at nanuyo ang kanyang lalamunan. Kasabay nito, mas lalong tumalim ang tingin ng mga tao sa paligid. Hala, mukhang kahina-hinala sila. Nababaliw na ba si Tess? Mas malinaw nang naririnig ang boses ng mga tao. Nakaramdam si Lito ng halo-halong emosyon, hiya, pagkabigla, at isang kakaibang pananabik. Ano sa tingin mo hindi ka lugi dito? Mas lalong lumambot ang boses ni Tess. Sa kanyang mga mata,
May halong pagmamakaawa at kung ano paman. Nalilito si Lito. Talaga bang nangyayari ito? Sa isang ordinaryong taong tulad ko, sabay na gumapang ang kuryosidad at pagnanasa sa kanya. Matagal na siyang namumuhay mag-isa, kaya nangungulila siya sa init ng isang babae. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Maingat na tanong ni Lito. Naramdaman niyang nanginginig ang boses niya. Tumango si Tess at ngumiti ng makahulugan. Mukha kasing malungkot ka. Tinamaan si Lito sa sinabing yon. Parang saktong-sakto nitong natumbok ang kanyang kalagayan. Paano niya nalaman? Ganoon ba ako kamukhang malungkot? Nag-atubili saglit si Lito. Sa isip niya, alam niyang kakaiba ito. Pero sa emosyon niya, mahirap itong tanggihan. Mas lalong naging malambot ang haplos ni Tess. Saan tayo pupunta? Sa huli siya na ang nagsalita. Maging siya ay nagulat sa kung gaano kanatural lumabas ang mga salitang yon. Ang bahay ni Tess ay nasa ikalawang palapag ng isang maayos na paupahang apartment sa likod ng palengke. Habang umaakyat sa hagdan, kasunod niya naramdaman ni Lito na pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Talaga bang nangyayari ito? Kung ano-ano na ang imahinasyong tumatakbo sa isip niya. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng kaunting guilt. Tama ba ito? Pero pareho naman naming gusto. Habang pinapanood si Tess na naglalakad sa unahan, pinagmasdang mabuti ni Lito ang katawan nito. Balanse ang hubog ng katawan niya para sa kanyang edad at mayumi ang kanyang paglakad. Mas kaakit-akit siya kaysa sa inaakala ko. Nang maisip ito, sinaway ni Lito ang sarili. Masyado na yata akong bastos mag-isip. Nang buksan ni Tess ang pinto taliwas sa inaasahan isang maayos at malinis na studio-type apartment ang tumambad. Ang maayos na interior at malambot na ilaw ay nagbibigay ng maaliwalas na pakiramdam sa buong bahay. Tuloy ka, anyaya ni Tess, sabay sarado ng pinto. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lito na silang dalawa na lang talaga ang naroon. Amoy lavender ang kwarto na tila nakakatulong para mawala ang tensyon. Unti-unting na-relax ang katawan ni Lito. Gusto mo ba ng maiinom? Tanong ni Tess. Pero umiling si Lito. Sa ngayon mas mahalaga ang sitwasyon kaysa sa anumang bagay. Tumayo si Tess sa harap ni Lito. Dahan-dahan niyang inabot ang botones ng polo ni Lito. Parang mauubusan ng hininga si Lito. Matagal na panahon na simula noong huli siyang makaramdam ng haplos ng babae. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito, ngunit bigla na lang may narinig na marahas na kalabog mula sa labas ng bintana. Bogbog, agad na namutla ang mukha ni Tess. Ang kaninang relax at mapangakit na anyo ay biglang naglaho. Napalitan ito ng takot. Nataranta si Lito. Ano yun? Bakit biglang nagkaganito? Binitawan ni Tess ang polo ni Lito. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Ano yun, anong nangyayari? Tanong ni Lito pero hindi sumagot si Tess at nakatingin lang sa bintana. Mas lumakas ang ingay sa labas. Blag 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 may kung anong humahampas sa pader. Nagsimulang kabahan si Lito. Ano bang nangyayari? Nalilito siya sa biglaang pagbabago ni Tess. Ang babaeng nang aakit sa kanya kanina ay parang ibang tao na ngayon. Isang garalgal na boses ng lalaki ang narinig mula sa labas. Tess, alam kong nandyan ka. Bulol ang pananalita halatang lasing. Napahawak si Tess sa braso ni Lito ng mahigpit. Ang lamig ng kamay niya parang yelo. Doon lang napagtanto ni Lito na may mali. Hindi lang ito simpleng pakikipagtagpo. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip niya. Asawa ba niya yon o ex-husband palala ng palala ang sitwasyon? Pakiramdam ni Lito ay nasangkot siya sa gulo. Mas naging marahas ang ingay sa labas. Blag, blag, blag ngayon, bintana naman ang kinakalampag. Dumadagundong ang kwarto na parang mababasag ang salamin. Pakiramdam ni Lito ay sasabog ang puso niya. Hindi niya inakalang mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Dumikit ng husto si Tess kay Lito. Halos isandal na niya ang buong katawan kay Lito. Mainit ang katawan niya, pero ramdam na ramdam ang takot niya. Parang awa mo na tulungan mo ako. Nagmamakaawang bulong ni Tess. Doon lang medyo naunawaan ni Lito ang sitwasyon. Kaya pala siya nag-alok ng 1,000.
Talagang kailangan niya ng tulong, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang paraan ng paglapit niya. Sino yung tao sa labas? Maingat na tanong ni Lito. Bakas ang sakit sa mukha ni Tess. Dati kong asawa. Tumango si Lito sa sagot niya. Sabi na nga ba, mas lumakas ang sigaw ng lalaki sa labas. Kapag hindi mo binuksan to dadaan ako sa bintana. Mahigpit na kumapit si Tess sa damit ni Lito. 6 na buwan na kaming hiwalay, pero patuloy pa rin siyang ganito. Puno ng desperasyon ang boses niya. Halo-halo ang nararamdaman ni Lito. Umasa siya sa isang romansa kanina, pero ngayon ay nasa gitna siya ng gulo. Pero hindi niya kayang iwanan ng taong ganito katakot. Nagulat si Lito sa sarili niyang reaksyon. Kailan pa siya naging concern sa ibang tao? Matagal na siyang namumuhay mag-isa at akala niya ay wala na siyang pakialam sa iba. Ayos lang. Dito lang ako, sabi ni Lito sabay hawak sa kamay ni Tess. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng ibang emosyon. Higit pa ito sa awa. Sa mga mata ni Tess, nakikita niya ang pasasalamat na higit pa sa salita. Tumahimik sandali sa labas, pero hindi sila pwedeng maging kampante. Hindi alam ni Lito kung ano ang mangyayari. Hindi niya inaasahan na ganito ang kahihinatnan ng araw na ito. Ito na yata ang pinaka-hindi inaasahang araw sa buhay niya. Nang tumigil ang ingay na kahinga, nang maluwag si Lito. Pero naninigas pa rin ang mukha ni Tess. Umalis na ba siya? Tanong ni Lito, pero umiling si Tess. Hindi. Mas delikado kapag tahimik. Bakas ang takot sa boses niya. Pinagmasdan ni Lito ang mukha ni Tess. Kalat na ang makeup at nanginginig ang mga labi. Kailangan talaga ng taong ito ng tulong. Nawala na ang pagnanasa o expectation ni Lito kanina. Ang tanging gusto na lang niya ay protektahan ang babaeng ito. Lumipas ang oras at gumabi na. Nagluto si Tess ng simpleng instant mommy, pero pareho silang hindi makakain ng maayos. Dahil sa kaba, hindi nila malunok ang pagkain. Pasensya na, biglang sabi ni Tess habang nakayuko. Dahil niloko kita ng ganito, nang marinig ito ni Lito, doon lang niya lubusang naintindihan ang lahat. Hindi pala talaga yon ang pakay niya mula sa simula. Nakaramdam siya ng konting panghihinayang, pero kasabay nito ay gumaan din ang loob niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nanghihinayang siya. Bakit ganoon ang paraan ng paglapit mo? Tanong ni Lito. Mapait na ngumiti si Tess. Sa totoo lang, takot na takot ako mag-isa. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero kung hihingi lang ako ng tulong, parang walang dadating. Kumirot ang puso ni Lito sa sinabi niya. Gaano kaya siya kadesperada para gawin ang ganoong paraan kaya sa paraang magkaka-interes ang mga lalaki? Humina ang boses ni Tess. Naguguluhan si Lito. Pakiramdam niya ay naisahan siya, pero naiintindihan din niya ang sitwasyon. Biglang may kumalansing sa pinto. Click, click. Tunog ng pinto na pilit binubuksan. Namutla ulit si Tess. May susi siya, nanginginig niyang sabi. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Papasok na ba talaga siya? Narinig ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. May mga yapak na papalapit mula sa entrada. Mabagal, pero siguradong mga hakbang. Itinago ni Lito si Tess sa likuran niya at humarap sa pinto. Ano bang magagawa ko sa sitwasyong ito, nanigas ang katawan niya sa kaba? Pero nang makita niya ang taong pumasok, nagulat si Lito. Hindi ang inaasahan niyang barumbadong lalaki, kundi isang matandang babae na nasa 60s ang edad. Maayos ang pananamit at maamo ang mukha. Tess, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng matanda. Lumabas si Tess mula sa likod ni Lito na may halong gulat. Nanay, paano kayo napunta dito? Hindi maintindihan ni Lito ang nangyayari. Nanay sino yung lalaki kanina? Nalilito na siya. Tumingin ang matanda kay Tess nang may pag-aalala. Ibinalita sa akin ng kapitbahay na nandito na naman daw si Ramil. Nang marinig ang pangalang Ramil, dumilim ang mukha ni Tess. Napagtanto ni Lito na Ramil ang pangalan ng ex-husband. Pero nanay, ayos na po ngayon, turo ni Tess kay Lito. Tinutulungan po ako ng mamang ito. Tiningnan ng matanda si Lito. Sinipat niya ang mukha nito
bago bumaling ulit kay Tess. Tess, sinabi ko naman sa'yo na huwag mong gagawin ang ganito. May halong pag-aalala ang boses ng nanay. Mas lalong naguluhan si Lito. Anong ibig sabihin ng ganito? Nakayukong sumagot si Tess, wala na akong ibang paraan. Pero ang lokohin ng mga lalaki ng ganon. Nakinig ng mabuti si Lito sa sinabi ng matanda. Mga lalaki. Ibig sabihin, hindi lang ako. Sa sandaling iyon napagtanto ni Lito na nasa gitna siya ng kakaibang sitwasyon. Nagmamakaawang nagsalita si Tess sa kanyang ina. Nanay, iba po siya sa kanila. Paano naging iba, matalim na tingin ng nanay kay Tess? Kahit tungkol sa kanya ang usapan, pakiramdam ni Lito ay parang outsider siya. Anong iba pang mga lalaki? Ano ba talagang nangyayari? Mas lalong lumaki ang kuryosidad at pagdududa niya. Kinausap ng matanda si Lito ng diretsahan. Ginoo, sabihin mo nga kung paano lumapit sa iyo ang anak ko. Nataranta si Lito. Hindi niya alam kung paano sasagot. Alangan namang sabihin niyang inalok siya ng serbisyo sa halagang 1,000 sa palengke. Habang nag-aatubili siya, naunang magsalita si Tess. Gaya lang ng dati, bumuntong hininga ang matanda at nagsimulang magpaliwanag kay Lito. Nag-iiba na ang batang ito nitong mga nakaraan. Bakas ang matinding pag-aalala sa boses niya. Siguro dahil sa stress sa ex-husband niya, maingat na nagtanong si Lito. Paano po siya nag-iiba? Tumingin ang matanda kay Tess at sinabing nag-aalok siya ng kakaiba sa mga lalaki. Naipigil ni Tess dahil sa hiya pero nagpatuloy ang matanda. Yung tipong magbabayad ka tapos may gagawin siya, doon lang naintindihan ni Lito ang buong kwento. Ah, kaya pala ganun ang alok. Pero sa totoo lang, wala naman siyang ginagawa. Ang kasunod na sinabi ng matanda ay ikinagulat ni Lito. Dinadala lang niya dito sa bahay, pinapainom ng tsaa o pinapakain, tapos pinapaalis na. Namula si Tess sa hiya. Nanay, bakit niyo naman sinasabi yan? Sinasabi ko lang ang totoo. Humarap ang matanda kay Lito. Takot na takot kasing mag-isa ang anak ko. Nakuha na ni Lito ang tunay na sitwasyon. Ibig sabihin, nagpapanggap lang si Tess na inaakit ang mga lalaki pero ang totoo gusto lang niya ng kasama. Pero bakit ganun ang naisip niyong paraan? Tanong ni Lito kay Tess. Nakayukong sumagot si Tess sa mahinang boses. Kung hihingi lang ako ng tulong walang pupunta. Pero kapag nag-alok ako ng ganoon, pumupunta sila. Nalungkot si Lito sa narinig. Gaano kalungkot at kadesperada ang isang tao para gawin iyon. Nagpasalamat ang matanda kay Lito. Salamat at sinamahan mo siya hanggang huli. Ano bang nangyari sa iba? Curious na tanong ni Lito. Karamihan kapag nalaman ang totoo nagagalit at umaalis, sagot ng matanda. Tiningnan ni Lito si Tess. Nakayuko pa rin ito. Gaano karaming rejection at insulto na kaya ang natanggap niya, kumirot ang dibdib ni Lito. Sa sandaling iyon nagdesisyon si Lito ng isang bagay na ikinagulat niya mismo. Kung ayos lang sa inyo, pwede po ba akong dumalaw dito palagi? Gulat na napatingin sa kanya si Tess at ang nanay. Talaga, may halong pag-asa sa boses ni Tess. Tumango si Lito. Kung natatakot kang mag-isa, dadalawa ko minsan. Napaluha si Tess sa sinabi niya. Salamat, maraming salamat. Mula noon, tuluyang nagbago ang buhay ni Lito. Tuwing 6:00 ng gabi, pumupunta siya sa bahay ni Tess. Noong una akala niya awa lang, pero unti-unting nagbago ang nararamdaman niya. Nakakapagtaka. Bakit ba lagi ko siyang iniisip, hindi maunawaan ni Lito ang sarili? Nagbago rin si Tess. Wala na ang mapangakit na itsura o kahina-hinalang alok. Sa halip naghahanda siya ng simple pero masarap na hapunan at hinihintay si Lito. Nagluto ako ng sinigang ngayon. Nakangiting sabi ni Tess. Ang natural niyang nangiti ay mas maganda kaysa sa mapang-akit na ekspresyon niya noon. Mas napapansin na ni Lito ang ganda niya. Mas presko tingnan ang mukha niyang walang makeup at mas kaakit-akit ang suot niyang pambahay. Ang sarap, taos-pusong sabi ni Lito. Hindi hamak na mas masarap at mainit ito kaysa sa instant mommy na kinakain niya mag-isa. Natuwa si Tess.
Talaga sabi kasi nila, hindi ako marunong magluto. Sinong nagsabi nagtatakang tanong ni Lito? Dumilim ang mukha ni Tess. Yung ex-husband ko? Humina ang boses niya. Nahulaan ni Lito kung gaano kalaki ang sugat na iniwan nito kay Tess. Nawalan siya ng tiwala sa sarili dahil sa mga salitang yon. Nagalit si Lito. Hindi niya maintindihan kung paano kayang sirain ng isang tao ang kapwa niya ng ganoon. Mali ang sinabi niya. Sobrang sarap nito. Seryosong papuri ni Lito. Napaluha si Tess. Salamat. Wala kasing nagsasabi sa akin yan. Nang gabing iyon habang pauwi laman pa rin ang isip ni Lito si Tess. Anong emosyon ba to, hindi lang to awa? Pero masyadong magulo para hanapan ng sagot. Makalipas ang isang linggo dumating ang tunay na krisis. Pagdating ni Lito sa bahay ni Tess, sira ang pinto. Teka, anong nangyari? Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang pumasok at nakita si Tess na nakaupo sa sulok nanginginig. May pasa siya sa mukha at punit ang damit. Tess, dali-daling lumapit si Lito. Nang makita siya ni Tess, umiyak ito sa ginhawa. Lito, buti dumating ka. Anong nangyari, sinong may gawa nito? Nanginginig sa galit si Lito. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang ganitong galit. Umuwi si Ramil na lasing, paliwanag ni Tess sa nanginginig na boses. Nalaman niyang pumupunta ka dito araw-araw at nagalit siya. Nakaramdam ng guilt si Lito dahil nasaktan si Tess nang dahil sa kanya. Kasabay nito sumiklab ang galit niya kay Ramil. Paano niya nagagawa ang ganito? Dadalhin kita sa ospital? Aalalayan sana siya ni Lito pero pinigilan siya ni Tess. Wag na, ayos lang ako. Paano kang magiging ayos? Napataas ang boses ni Lito dahil sa emosyon. Nagulat din siya sa sarili niyang reaksyon. Hinawakan ni Tess ang kamay ni Lito nang mahigpit. Talagang ayos lang ako. Nandito ka naman eh. Sa sandaling iyon napagtanto ni Lito. Hindi lang siya basta tumutulong kay Tess. Gusto ko na pala ang babaeng ito. Nakakagulat ang realization na yon. Hindi niya namalayan na naging espesyal na pala si Tess sa kanya. Tess! Tawag ni Lito. Tumingin si Tess sa mga mata niya. May kung anong emosyon ang dumaloy sa pagitan nila na hindi maipaliwanag ng salita. Biglang may narinig na yabag mula sa entrada. Tess, nandito na naman ako. Boses iyon ni Ramil. Mas marahas at mas delikado ang tono niya ngayon. Itinago ni Lito si Tess sa likuran niya at humakbang papuntang pinto. Sa pagkakataong ito ako ang haharang. Buo na ang loob niya. Pumasok si Ramil. Isang lalaking nasa 50s pa suray-suray sa kalasingan. Pero matalim at delikado ang tingin niya. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Ramil kay Lito. Anong ginagawa mo sa babae ko? Kalmadong sumagot si Lito. Hindi mo na siya babae. Hiwalay na kayo. Ano, nangiwi ang mukha ni Ramil. Ang lakas ng loob mong makialam. Akmang susuntukin niya si Lito pero naunang hinawakan ni Lito ang braso niya. Kahit 50 anyos na malakas pa rin si Lito dahil sa pag-ehersisyo noong kabataan niya. Tama na may diin ang boses ni Lito. Nagulat siya sa sarili niyang tapang. Sinubukang bawiin ni Ramil ang braso pero hindi siya binitawan ni Lito. Huwag mo na siyang guguluhin. Sino ka ba ha? Sigaw ni Ramil pero hindi natinag si Lito. Ako ang poprotekta kay Tess. Mas lalong namuhi ang mukha ni Ramil. Poprotekta? Nagpapatawa ka ba? Susuntukin sana niya si Lito gamit ang kabilang kamay pero mabilis na nakailag si Lito. Pinihit niya ang braso ni Ramil para mapigil ito. Aray, bitawan mo ko, sigaw ni Ramil. Malamig na nagsalita si Lito. Huwag ka nang babalik sa bahay na to. Ipapapulis kita. Sapat na ang ebidensya. Ang sirang pinto ang pananakit mo kay Tess. Natauhan si Ramil sa sinabi ni Lito. Alam niyang dehado siya kapag nagkapulisan. Oo na. Sumuko si Ramil at itinaas ang kamay. Nang bitawan siya ni Lito, tumakbo palabas si Ramil na parang takas. Huwag ka nang babalik, sigaw ni Lito habang papalayo ito. Nang mawala na ang tunog ng mga yapak ni Ramil, bumalik si Lito kay Tess. Nanginginig pa rin ito sa sulok. Ayos na ang lahat. Malambing na niyakap ni Lito si Tess. Humagulgol si Tess sa dibdib niya. Salamat, maraming salamat. Hindi na rin maitago ni Lito ang nararamdaman. Tess,
Ako ay nag-alangan siya, pero tumingin si Tess sa mga mata niya. Gusto rin kita. Sa sandaling nagkatitigan sila, nagbago ang lahat. Nawala ang mga maling akala at kalituhan at tanging tunay na damdamin na lang ang natira. Dahan-dahang hinaplos ni Lito ang mukha ni Tess. Malambot at mainit ang balat nito. Hindi ka na mag-iisa. Tumulo ang luha ni Tess, pero luha na ito ng kaligayahan. Pinunasan ni Lito ang luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ipinikit ni Tess ang mata at idinikit ang pisngi sa palad ni Lito. Ang magaspang na palad ni Lito ang pinakamalambot na bagay sa pakiramdam niya ngayon. Lito! Bulong ni Tess. Mababa at basag ang boses niya. Napalapit si Lito ng husto. Amoy niya ang banayad na sabon at sariling amoy ni Tess. Matamis at mainit. Kailangan din kita. Inilagay ni Tess ang kamay sa dibdib ni Lito. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Inakbayan ni Lito si Tess sa baywang. Isinuko ni Tess ang sarili sa kanya. Naghalo ang init ng kanilang katawan at uminit ang hangin sa loob ng kwarto. Hinalikan ni Lito si Tess sa noo. Isang malambot at maingat na halik. Napabuntong hininga si Tess at sumandal sa yakap niya. Ayokong mag-isa ngayong gabi mo, bulong ni Tess na nagpabilis lalo ng tibok ng puso ni Lito. Gusto ko ring manatili sa tabi mo. Nasa mga mata nila ang lahat ng sagot. Hindi na kailangan ng mga salita. Lumipas ang 3 buwan. Tuwing umaga kasama na ni Lito si Tess sa palengke. Hindi na siya basta customer, kundi katuwang na ni Tess. Tumutulong siya sa pwesto ng gulay. Noong una nagbubulungan ang mga tao sa palengke. Talaga bang may relasyon sila? Sa wakas nakahanap din ng matinong lalaki si Tess. Pero habang tumatagal nagbago ang tingin ng mga tao. Nakikita nila ang tunay na pagmamahalan ni Lito at Tess. Ang sarap nilang tingnan. Pwede pa palang magmahal ng ganyan kahit may edad na. Ngayon marami na ang naiinggit sa kanila. Namamangha si Lito sa pagbabagong ito. Dati pinagkakamalan lang silang may maduming relasyon. Pero ngayon ay puno na ng pride ang puso niya. Tuluyan na ring nagbago si Tess. Wala na ang desperadong mukha o kahina-hinalang alok. Sa halip lagi na siyang nakangiti at puno ng kumpiyansa. Lito, tingnan mo tong kamatis, ang ganda. Di ba't kinakangiting pakita ni Tess ng sariwang kamatis? Ang tawa niya ay parang nagpapaliwanag sa buong palengke. Masayang pinagmasdan ni Lito si Tess. Posible palang magbago ng ganito ang tao. Isang hapon dumalaw ang nanay ni Tess sa palengke. Tess, ang aliwalas na ng mukha mo ngayon, ah? Masayang sabi ng nanay. Dahil po kay Lito, sagot ni Tess, sabay tingin kay Lito ng puno ng pagmamahal. Nagpasalamat ang nanay kay Lito. Maraming salamat. Matagal ko nang hindi nakikitang nakangiti ang anak ko ng ganyan. Mapagkumbabang sumagot si Lito. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil kay Tess nagbago ang buhay ko. Totoo yon. Mula sa malungkot na buhay, mag-isa ngayon, ay inaabangan na niya ang bawat araw. Paglubog ng araw, sabay silang umuwi. Ngayon, hindi na sa sariling bahay umuuwi si Lito, kundi sa bahay na pinagsasaluhan nila ni Tess. Anong gusto mong hapunan? Tanong ni Tess, pero umiling si Lito. Ako na ang magluluto ngayon. Talaga? Oo. Ipagluluto kita ng adobo. Nagulat si Tess sa galing ni Lito magluto. Ang mga natutunan niya sa buhay binata ay nagagamit na niya ngayon para kay Tess. Habang kumakain ng hapunan, maingat na nagtanong si Tess. Lito, hindi mo ba pinagsisisihan noong nilapitan kita sa ganoong paraan? Napaisip sandali si Lito. Ang nakakagulat na alok ang pagkalito at ang natuklasang katotohanan. Hindi, siguradong sagot niya. Kung hindi tayo nagkakilala ng ganon magkakasama, kaya tayo ngayon, napangiti si Tess sa ginhawa. Pero sorry pa rin sa pagloloko ko. Hinawakan ni Lito ang kamay niya. Hindi panloloko yun, humihingi ka lang ng tulong. Medyo kakaiba lang ang paraan mo. Nagtawanan silang dalawa. Ngayon ang lahat ng nangyari ay itinuturing na nilang mahalagang bahagi ng kanilang tadhana. Nang gabing iyon, habang nakahiga, naisip ni Lito, ganito pala pwedeng magbago ang buhay. 6 na buwan lang ang nakalilipas, sanay na siyang mabuhay mag-isa. Akala niya hindi siya nalulungkot.
Pero noong nakilala niya si Tess, doon lang niya nalaman kung ano ang tunay na kalungkutan at kung ano ang tunay na ligaya. Habang pinakikinggan ng pantay na paghinga ng natutulog na si Tess, napangiti si Lito. Minsan ang mga hindi inaasahang pagkikita ang bumabago sa buhay. Kinabukasan habang papunta sa palengke, nagsalita si Tess. Lito, magpakasal na kaya tayo? Nagulat si Lito sa biglaang alok. Talaga? Oo, nagsasama na rin naman tayo, gusto ko maging pamilya na tayo ng formal. Uminit ang dibdib ni Lito. Sige, magpakasal tayo. Nagkahawak kamay silang naglakad patungo sa palengke. Ang mga tindero sa paligid ay nakangiting nakatingin sa kanila. Bagay na bagay talaga sila. Maganda ang pag-ibig kahit may edad na. Napagtanto ni Lito na ang tunay na pag-ibig ay dumarating ng walang pinipiling edad o paraan. At madalas nagsisimula ito sa pinakahindi inaasahang pagkakataon at sa pinaka-espesyal na paraan. Ang alok na 1,000 ni Tess ay hindi simpleng transaksyon. Ito ay senyales ng dalawang malungkot na kaluluwa na naghahanap sa isa't isa. Minsan nakakahiya at mahirap humingi ng tulong. Pero kapag naglakas loob kang iabot ang iyong kamay, maaaring mangyari ang himala. At kung may taong hahawak sa kamay na yon, pwedeng-pwedeng magsimula muli ang buhay. Ang kwento ni Lito at Tess ay patunay nito. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa hindi inaasahang lugar at paraan. Kaya naman mas lalo itong nagiging mahalaga at maganda. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Kung mayroon mang nakinig hanggang sa huli, isang napakinggan ko ng maayos sa comment section ay malaking tulong na sa akin. Maraming salamat.